Good day, Pinoy Mommies! Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang aspiration pneumonia. Ito yung napunta yung gatas sa baga which causes lung injury, then subsequently causing pneumonia. So ano nga ba ang mga clue ninyo or yung mga symptoms and senyales na magsasabi na may pulmonya si baby dahil sa gatas? So bago ang lahat, ako po si Dr. Pedro Mom, your pediatrician and also mommy like you. So, gumagawa po ako ng mga videos patungkol sa pedia tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby. Kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong content, please do like, subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Let's define aspiration first. Ang aspiration, ibig sabihin sa Tagalog na samid. Or, kung i-define mo siya, napunta ang hindi dapat mapunta sa daanan ng hangin. Ito yung mga foreign body material katulad na mga virus, mga bacteria, or pwede rin mga kinakain ni baby or yung gatas. So, para ito sa mga infant. And ang sintomas ng aspiration pneumonia ay katulad din ng pulmonya na alam niyo, yung mga community-acquired pneumonia. Meron ding ubo, lagnat, at hingal. Kung microaspiration lang or yung pakonti-konting samid, ang mga sintomas nito ay, yun, tulad ng sinabi ko, ay katulad ng pulmonya. Pwedeng uubuhin muna, pwedeng lalagnatin, at yung hingal, medyo matagal pa. Kung yun ay microaspiration. At kapag tinutukan niyo po yan sa likod, talagang merong plema. Or sometimes, may mga rongkai or wheezes na parang asthma. Pero kapag napunta yung buong gatas or yung talagang dinedi niya sa daanan ng hangin, ang acute symptoms po nito ay nangingitim. Nag-stop yung kanyang paghinga or the baby stop breathing. Pwedeng mawala ng malay, pwedeng paubo-ubo, tapos mag-i-stop yung kanyang paghinga. So, yun, emergency po yun. Hindi na po kayo mag-search nito kung nangyari po yan kay baby. Dali-dali niyo pong dadalhin yan sa emergency room. So, paano naman natin masasabi kapag ganun po yung nangyari na meron nga pumasok na milk dun sa daanan ng lalamunan yan. Base po yan sa kwento nyo. At base po yan kung paano ba dumede si baby. Paano ba kayo nag-latch sa kanya. At kapag dinala nyo yan sa emergency room, ang sasabihin nyo, wala naman po siyang ubo wala naman po siyang lagnat. Bigla lang pong nahihirapang huminga after niyang dumede or after niyang magsuka. And then, on examination, talagang hirap si baby, nangingitim, bumababa yung oxygen. Pag tinutukan niya ng doktor, may maririnig po siyang parang plema, pero hindi pala plema yon, gatas siya. Sa x-ray, ang itsura ng aspiration pneumonia, yung mga nasa med, ganyan. So makikita nyo, nasa taas po ng lungs yung gatas. Kung gatas man yan. Well, hindi naman lahat ng nasa med ay makikita din sa x-ray. Baka kasi konti lang. Pang-confirm lang yung x-ray. So, mas okay pa din yung kwento po ni mommy, yung history niya, and yung examination ng doktor. Balik tayo sa microaspiration dahil may mga babies tayo na madalas masamid. So, yung mga ibang mommies, katulad ng patient ko before, pumunta po siya dito at gusto niyang malaman kung napunta ba yung dinededi niya dun sa daanan ng hangin or nasasamig ba siya or meron ba siyang aspiration pneumonia. So, ang mga symptoms po nito, inuubo-ubo, pakonti-konti, kahit walang sipon, pwedeng may slight fever, pwedeng umagal po siyang dumede or weak yung kanyang pagdede, hindi siya interesado sa kanyang gatas. Pwedeng kapag nagdededi siya ay tumitigil yung kanyang paghinga. Pwedeng mabilis yung kanyang paghinga habang dumidede, pero usually normal po yun, so hindi natin siya marurule out. Pwedeng payat po si baby, or pwedeng paulit-ulit yung kanyang pulmonya. Pwedeng paulit-ulit siyang merong infection sa baga. Madalas ito sa mga bata nangyayari kapag meron siyang reflux. So, kapag reflux, yun po yung lungad ng lungad. So, madadiagnose po yan base sa history and PE at meron po tayong tinetest dyan kung talagang yung stomach content ni baby ay umaakit lamang sa lalamunan niya at napupunta sa daanan ng hangin. So, kapag kasi reflux, yung stomach content ay napupunta
yung gatas dun sa esophagus, bumabalik, kaya reflux eh. Pwedeng ma-diagnose ng may reflux si baby at risk din siya sa aspiration pneumonia. Pwede rin itong mangyari kapag ang baby ninyo ay pinapadede yung naka-flat. Kaya importante kapag nagpapadede kayo, naka-elevate yung head niya. Pwede rin mangyaring aspiration pneumonia sa mga mayroong cleft lip and cleft palate katulad niyan. At risk po silang ma-aspirate dahil nga hindi completely close yung kanyang ngalangala. At pumapasok ang gatas dun sa daanan ng hangin. Kaya pag i-repair sila, medyo mahirap silang i-clear dahil palagi silang merong aspiration pneumonia or microaspiration. So kapag clear po yan, dapat talagang clear yung x-ray, nagamot na yung pulmonya, nagamot na yung upper respiratory tract infection niya. Again, pwede pong mangyari ang microaspiration sa mga batang merong cerebral palsy. So, alam niyo naman yung mga may cerebral palsy. So, sila yung mga merong deficit sa motor nila. And, syempre, pag cerebral palsy, meron din silang problem sa paglunok. Kaya, prone din silang magkaroon ng microaspiration pneumonia. May mga ibang condition naman sa baby na wala namang cerebral palsy pero meron silang problem sa paglunok. Pero hindi ko na po yun i-elaborate dahil rare condition lang naman ito. Merong mga ibang baby na well baby na lungad ng lungad, wala pong reflux pero nagkakaroon ng pagsasamid dahil hindi sila napapaburp ng maayos. So, isang treatment din sa ganito, dapat magaling kayong magpadighay ng baby. Kung wala namang risk factor si baby, tulad ng mga sinabi ko, hindi naman siya natutulog flat on bed, walang cerebral palsy, walang problema sa paglunok, wala naman siyang reflux, pero nag-worry ka pa din, may mga diagnostics po tayong pwedeng i-request. Yun ay kung indicated ha, kung meron talagang paubo-ubo si baby. So, ito yung mga pwedeng i-request namin para malaman or ma-confirm kung meron bang gatas sa baga. So, una is x-ray. Yan po yung pinakamura. Pangalawa is CT scan. Pero, very seldom na mag-request ako ng CT scan dahil mataas ang radiation nun. Tapos, kailangan tulog pa si baby. And then, mahal. And then, yung next na pwede nating i-request is yung modified barium swallow. Ito para sa toddler to eh. Kasi kailangan merong paglunok. Madadiagnose po natin dyan kapag talaga may problem sa paglunok. And yung next na pwede nating i-request is fiber optic endoscopic evaluation of swallowing. So, kailangan natin ng tulong ng ENT dyan. O ano ba yung mga treatment para magamot natin ang ganitong kondisyon or ma-prevent natin na mapunta yung gatas sa baga. So, number one is yung position ni baby. Paano ba kayo magpadede? Naka-flat ba? Nakahiga ka ba? Kapag ba nagpapadede ka sa stroller is binibigay mo lang yung dede, tapos naka-flat pa rin si baby. That's dangerous. Iwasan nyo na po yun. Kasi mataas talaga yung chance na masasamid siya. So, dapat, kukunin nyo si baby. Please, kunin nyo, huwag kayo tamad. Kunin nyo si baby, tsaka kayo magpadede. Huwag yung nakahiga si baby, nasa stroller, nasa crib, and then isasaksak nyo lang yung daddy sa kanya. So, that's very risky. O kaya yung mga ibang nagbabantay, o kaya naman, yung kapatid, kukunin lang yung gatas, tapos ilalagay kay baby kapag umiiyak. So, no. Wag niyo pong i-practice yan. So, ang tanong po ng marami is, pwede bang magpa-dede na nakahiga? Guilty ako dito dahil ginagawa ko to. Pero, I make sure na naka-elevate pa din yung head ni baby. Other doctors consider this, yung gawing malagkit or parang mas thicker yung liquid na iniinom ni baby. Pero hindi ko practice yon. Pero other doctors, lalo na sa ibang bansa, ginagawa ito. Pero para sa mga newborn, hindi na. So, mas maganda na i-change na lang yung position or i-improve nyo yung position ni baby para malesen yung paglungad or malesen yung pagkakaroon ng samid. Ito mga susunod, para sa mga toddler, changing the types of foods in your child's diet, exercise, yun. Ang exercise daw, malaking tulong para maging okay yung paglunok ni baby. Kung meron ng mga reflux, meron tayong gamot para sa gastroesophageal reflux disease. So, ito yung mga proton pump inhibitor. Ito, ang sabi is medicine or Botox injection for children who make excess saliva. Yung mga malalaway na baby, sila din, prone din sila sa microaspiration. Kasi, maaaring mapunta yung laway, kahit hindi milk, maaaring mapunta yung laway sa daanan ng hangin.
na pwede mag-cause din ng pulmonya. Next treatment is surgery para sa reflux. So, meron tayong tinatawag na surgery repair para maayos yung lungad or yung reflux ni baby. Another thing, yung cleft lip and cleft palate, pwede pong i-repair yan. So, maghihintay, yung iba 1-year-old, hinihintay nila. Yung iba namang mga ENT doctors, hinihintay nila hanggang 9 months. Last is yung complications. Ano ba yung danger kapag laging may ganyan? Kapag laging nasasamid si baby at nagkakaroon lagi siya ng pulmonya dahil napupunta yung gatas, yung laway, o yung sipon sa baga. Of course, yung pneumonia. Alam niyo naman na pwedeng maging severe yung pneumonia ni baby at pwede niya talagang ikamatay yon. So, kailangan nagpapatingin pa rin kayo sa doktor. Pangalawa, kapag laging napupunta yung milk, ang next na mangyayari is malnutrition. So, hindi siya magigain ng weight, hindi rin siya tatangkad, lilitaw talaga siyang payat. Yun yung next na complication, which is yung weight loss. And isa pa, hindi lang pulmonya. Pwede rin magkaroon ng increased risk of other illness. Sa mga well baby, sa mga wala na mga risk factor, tulad ng mga sinabi ko, again, position lang sa pagpapadede. Di ba? Napaka-simple. Pero kung may risk factor, katulad ng mga cleft lip palate, cerebral palsy, problema sa paglunok, sobrang laway ni baby, yun, ito na yung sign nyo na kailangan nyo na magpa-check up. Okay? So, sana po ay may natutunan kayo. Actually, ang tanong lang pala ninyo is paano malaman na mayroong gatas sa baga ni baby. Kung ano po yung symptoms ng pulmonya, ganun din sa aspiration pneumonia. Okay? So, yun lang. Please do like, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedro Mo. Thank you.